Noong umaga ng July 28, 1977, may lalaking nagising sa gilid ng kalsada. Kalsada ito ng isa sa mga siting matao sa China. Siting tinatawag na Nanjing City. Litong-lito yung lalaki na to kung paano siya napunta doon, nasaan siya. Dahil ang huling naaalala niya ay natulog siya sa bahay na ginagawa niya. Sa pag-ikot niya ng paningin ay lalo siyang kinakabahan dahil wala siyang ka-idea kung nasaan siya. Hanggang sa may dalawang pulis na lumapit sa kanya. Yung dalawang pulis na to ay puting-puti yung mga suot mula sapatos hanggang pananamit. Tinitigan siya ng dalawang pulis na to ng ilang segundo. Pagkatapos ay kinapitan yung mga kamay niya at itinayo siya. At nagsimula silang maglakad papunta kung saan. Habang naglalakad silang tatlo, yung lalaki na to ay nagtatanong kung nasaan sila, saan sila pupunta, paano ko napunta dito, kilala nyo ba ako? Pero yung dalawang pulis na to, nakatingin lang sa dinadaanan nila at hindi nagsasalita. Hanggang sa nakarating sila sa isang police station kung saan siya humingi ng tulong tungkol sa kung ano ang nangyayari sa kanya at kung taga saan siya. Nung narinig ng mga pulis kung taga saan yung lalaki na to, ay hindi sila makapaniwala dahil masyadong imposible yung kinikwento nito. At dito na nga nagsimula ang itinuturing na pinaka nakakakilabot at hindi maipaliwanag na pangyayari sa China. Hanggang ngayon ay marami pa ring mga ekspertong binabalikan yung kwento na to at sinusubukan nilang pabulaanan yung nangyari. Pero hanggang ngayon ay hindi nila to magawa. Masyadong maraming mga ebidensya at mga taong nakakita sa pangyayari na to. Kaya't halos lahat ng mga taong nakarinig sa kwento na to ay walang magawa kundi maniwala. Bago tayo magsimula ay pangungunahan ko na kayo. Maraming mga hindi ka panipaniwalang bagay sa kwento na to. Pero subukan nyo lang pakinggan at intindihin yung mga nangyari. At welcome kayong mag-comment ng mga opinyon at mga teorya nyo sa kwento. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat and sob cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong July 27, 1977, si Wang Yinchu, 21 taong gulang na nakatira sa lugar na tinatawag na Dongbeijiao Village. Ito ay matatagpuan sa Hebei Province sa China. Mag-aalas 10 na ng gabi yun, pauwi na siya at kakagaling niya lang sa trabaho niyang pagsasaka. Ganito na ang buhay ni Wang mula pagkabata pa lang. Gigising ng maaga, magsasaka sa buong araw at uuwi siya hating gabi na. Pero nung araw na yon ay positibo siya sa buhay niya. Dahil pagkatapos ng darating na harvest season, ay ikakasal na siya sa isang magandang babae sa kabilang bayan. Kaya't nung gabi na yon, kasama niya nagbabike pa uwi yung mga kasamahan niya, ay kanya-kanyang kantsawan dahil ikakasal na nga si Wang. Hanggang sa naisip ni Wang na daanan na muna yung bahay na ginagawa niya para sa kanilang mag-asawa. At kaya naman naghiwa-hiwalay na silang magkakaibigan. At ayun na rin yung huling araw na nakita nila ulit si Wang. Kinabukasan, July 28, napansin ng mga katrabaho ni Wang na wala siya. Kaya't ang ginawa ng isa niyang katrabaho ay pinuntahan yung tatay ni Wang at tinanong nila dito kung okay lang ba to, may sakit ba siya. Pero ang sabi ng tatay nito ay hindi daw ito umuwi kagabi. Kaya't sinubukan nilang puntahan yung bahay na ginagawa nito para sa kanila mag-asawa. Nakita nila yung bike nito nandun sa labas pero wala dito si Wang. Nagsimula na sila maghanap sa iba't ibang lugar na pwedeng puntahan nito pero hindi nila to makita. Ang ginawa nila ay pumunta na sila sa kabilang bayan, sa bahay ng mapapangasawa ni Wang, pero wala din to dito. Nagpunta sila sa ospital, baka nagpagamot ito, may nangyari sa kanya. Wala rin siya dito, kaya't nagsumbong na sila sa mga pulis. Sa mga sumunod na araw, ang ginawa ng mga pulis ay pumunta sila sa iba't ibang bayan na baka may nakita silang bangkay o may nadisgrasya ba dito ng isang lalaki, pero wala talaga silang makuwang impormasyon kung nasaan si Wang. Nung lumipas na yung mahigit sa isang linggo, ang inisip ng tatay ni Wang ay maaaring patay na yung anak niya. Nung punto na yun, alam niya naghihintay na lang siya ng balita kung saan natagpuan yung bangkay nito. Hanggang dumating na nga yung araw ng August 6, eksaktong 10 araw nung nawala si Wang nung July 27. May lalaking nagmamadaling tumakbo at kumatok sa pintuan ng tatay ni Wang. Pagbukas ng tatay ni Wang ng pintuan ay nakita niya dito yung village committee nila at may inaabot sa kanyang isang papel. Ang sabi sa kanya ay basahin daw yun. Kaya naman, binasa niya to kaagad. Pero hindi siya makapaniwala sa nababasa niya. Kaya't ang naisip niya, baka nagkamali lang yung mga taong sumulat nito. Dahil malabong yung anak ko to
na si Wang. Kaya't ang ginawa ng village committee at yung tatay ni Wang, sumulat sila pabalik kung saan man galing yung sulat na to. At sinabi nila ditong imposibleng yan si Wang na nakatira dito sa Dongbaigao Village. Dahil kung siya man yan, tignan nyo yung kanan niyang kamay, meron dapat siyang malaking balat sa braso niya. Pag-send nila ng sulat na yon gamit ang Telegram na siyang ginagamit nila noon sa pag-send ng sulat sa iba't ibang lugar, ang ine-expect na sagot ng tatay ni Wang pati ng village committee nila na hindi nga talaga yon si Wang. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap sila ulit ng sulat at sinasabi dito na si Wang nga daw yung hawak-hawak nilang tao. Meron itong balat sa kanang kamay niya at inilarawan pa dito kung anong itsura ng balat. Hindi makapaniwala yung mga tao sa village nila Wang sa balita na to dahil yung unang sulat na natanggap nila ay galing sa mga pulis sa munisipalidad ng Shanghai. Nung una kaya hindi naniniwala yung tatay ni Wang na anak niya to dahil ang layo ng Shanghai mula sa village nila ay mahigit sa 1,000 kilometro. Ang nakasulat doon sa unang telegram na natanggap nila, hawak-hawak daw nila si Wang Yanchu na sa deportation center daw ito sa Shanghai. Baka pwede daw nila to puntahan, sunduin makauwi dahil hindi daw nito alam pauwi sa kanila. Ang petsa ng sulat na yon ay July 28. Kaya hindi sila naniniwala na si Wang yun nasa deportation center sa Shanghai dahil ilang araw ang aabutin mo sa pagbiyahe papunta dito. Bukod pa dyan, ang Dongbaijao Village ay malayo sa mga city. Aabutin ka ng ilang oras na pagbabike para makapunta sa isang train station. Tandaan natin na yung bike ni Wang ay naiwan dun sa bahay na ginagawa niya. Kaya't imposible talaga makarating siya sa Shanghai o ni kahit sa Nanjing man ng ganong kabilis. Makalipas ang ilang araw na palitan ng sulat ng Dongbaijao Village at ng Shanghai, ay nakagawa na nga sila ng paraan at naiuwi si Wang sa lugar nila. Pag uwi niya dito ay niyakap agad siya ng tatay niya at hindi na muna siya tinanong nito kung ano nangyari. Pinakain niya muna to, pinagpahinga at makalipas ang ilang araw ay nakabalik na ulit sa pagsasaka si Wang. Kapag tinatanong siya ng mga katrabaho at kaibigan niya kung ano nangyari sa kanya ay hindi siya makasagot. Pero makalipas ang ilang araw, tinanong na siya ng tatay niya kung ano talaga nangyari sa kanya. At dito na nga nagsimula magkwento si Wang. Ang sabi niya, bandang alas 10 daw yun ng gabi noong July 27, 1977 nung naghiwa-hiwalay sila ng mga kaibigan niya dahil pupuntahan niya nga yung bahay na ginagawa niya para sa mapapakasalan niya. Nilinis niya yung ilang mga dumi dito, inayos niya yung mga bato hanggang sa nakatulog siya. At makalipas ang ilang oras, bandang alas 6 hanggang alas 7 ng umaga noong July 28 ay nagising siya sa gilid ng kalsada ng mga malalaking mga building. Kaya't inikot niya yung paningin niya, tinignan niya kung nasan ba talaga siya. At ang mga bagay na nabasa niya dito ay Nanjing Shopping Center, Nanjing Restaurant, Nanjing Pharmacy. Nakakita rin siya dito ng mga malalaking lawa at madaming mga sasakyan. Hanggang sa pag-ikot-ikot niya ng paningin niya, may 2 pulis na lumapit sa kanya nakaputi. Itinayo siya ng mga to at nagsimula silang maglakad. Habang naglalakad sila ay nagtatanong si Wang sa 2 pulis na to kung nasaan ba siya, sino ba sila, kilala ba siya nitong mga to, paano ako napunta dito, sino nagdala sa akin, saan tayo pupunta, hanggang sa nakarating sila sa Nanjing Rail Station. Binigyan siya ng ticket ng mga to papuntang Shanghai at sinabihan siya ng 2 pulis na bumaba ka sa Shanghai train station. May mga pulis na naghihintay sa iyo doon, dadaling ka nila sa repatriation camp. Hindi tuloy alam ni Wang kung susundin niya ba yung mga to dahil dinampot lang siya ng 2 pulis na to sa kalsada at ngayon ay inuutusan siyang pumunta sa Shanghai train station. Pero wala siyang magawa kaya sumunod na lang siya. Sumakay siya ng tren at makalipas ang 4 na oras na biyahe niya dun sa tren ay nakarating na siya sa Shanghai train station. At sa kilabot ni Wang, paglabas niya ng tren, yung 2 pulis na dumampot sa kanya sa kalsada at naghatid sa kanya sa rail station ng Nanjing ay naghihintay na sa kanya sa labas ng tren. Sa kabila ng pagsakay ng tren ang pinakamabilis na biyahe noon sa China. Kagaya nung una, kinapitan ng 2 pulis na to yung balikat niya at dinala siya sa Shanghai Police Station. At sa police station na nga na yun, humingi ng tulong si Wang. At yung mga pulis na nga na to yung nagdala sa kanya sa deportation center, lugar kung saan dinadala yung mga taong nangangailangan ng tulong, mga walang dokumento, mga taong may sakit sa isip o kaya naman mga taong hindi kayang umuwi sa kanila. At yung deportation center na nga na yun na nagsend ng telegram sa village nila Wang. At makalipas ang ilang linggong palitan ng sulat, ay nakauwi na nga si Wang. Nung narinig ito ng tatay ni Wang pati ng mga kaibigan niya, ay hindi sila makapaniwala. Dahil ang Nanjing City ay nasa 800 kilometers ang layo mula sa kanila. Naaabutin ka ng ilang araw
bago makarating dito. Bukod pa dyan, tandaan natin na natulog si Wang bandang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi noong July 27 at nagising siya noong July 28 bandang alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. So ibig sabihin nasa 8 hanggang 9 na oras lang ang pagitan nung napunta si Wang sa Nanjing City. Bagay na imposibleng mangyari. Dahil kahit sabihin natin na bumiyahe si Wang mula sa village nila ng alas 10 ng gabi, maglalakad siya ng ilang oras papunta sa kabilang bayan, sasakay siya ng tren kinaumagahan, talagang imposibleng makarating siya sa Nanjing City. Kahit pa nag-eroplano siya papunta dito, bukod pa dyan ay wala din siyang pera. Ang dumi din ng mga suot niya ng mga oras na yon. Puro putik yung mga paa niya. Nakapaglinis lang siya ng katawan nung nasa deportation center na siya. Kaya't malabo talaga itong mangyari. Kaya tinanong siya ng mga kaibigan niya, pati nung tatay niya, yun lang ba'y naaalala mo? Baka may nakasama ka, may nasakyan ka. Pero ang sabi ni Wang, maging siya daw, ay hindi siya makapaniwala sa kinikwento niya. Maging siya ay kinikilabutan, isipin lang yung nangyari sa kanya. Pero sa kabila nito, nagpatuloy na lang sila sa buhay nila. Ang importante, maayos ang kalagayan ni Wang, ligtas siya, buhay siya, at nakauwi siya. Kaso nga lang, sa paglipas ng mga araw, ay pinagchichismisan na at pinag-uusap-usapan na si Wang. Iniiwasan na rin siya ng mga tao sa kanila, maging ng mga bata, dahil ang kwento-kwento baka may sapi si Wang, may sumpa siya, na napupunta yung katawan niya sa iba't ibang lugar pag natutulog siya, na pinag-uusapan to ng ibang tao, kahit pa naririnig ni Wang. Pero hindi masisi ni Wang yung mga tao na to, dahil maging siya man ay natatakot na sa sarili niya. Iniisip niya tuwing gabi na baka sa pagtulog niya magising na naman siya sa Nanjing City o sa ibang lugar na walang nakakakilala sa kanya, di na siya makauwi, lugar na hindi naiintindihan yung salita niya at hindi na siya makabalik. Pero sa paglipas ng mga araw, nagigising naman si Wang sa bahay nila at napaisip siyang baka hindi na ulit ito mangyari, baka isang beses lang to, at kung ano man nangyari sa kanya noon ay hindi na ulit mauulit. At diyan na nga nagkamali si Wang. Makalipas ang ilang linggo nung nakauwi si Wang, September 8, 1977, ito yung mga panahong nag-harvest na sila ng mga pananim nila. Bandang alas 10 ng gabi, sinabihan sila ng mga amo nila na pwede na silang umuwi basta't kinabukasan ay maaga silang dumating doon dahil magde-deliver sila ng mga fertilizer. Kinabukasan, September 9, hindi dumating si Wang. Nung pagkakataon na yon, sa pangalawang beses ay nawala na naman siya. Nung pinuntahan ng tatay ni Wang yung kwarto ng anak niya, ay wala na to dito, pero may mga salitang nakasulat sa dingding nila na Shandong Gao Deng Min at Gao Yanjin Relax na hindi nila malaman kung ano ang ibig sabihin. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap sila ng sulat mula na naman sa Shanghai Police Station at sinasabing nandun na naman daw si Wang sa kanila. Kaya't ibiniyahe kaagad nila to pauwi sa kanila. Nung pagkakataon naman ngayon, kinuwento ulit ni Wang kung ano nangyari sa kanya. Nung gabi nung September 8, nung pinauwi na sila ng mga amo nila, umuwi siya sa kanila, nakita siya ng tatay niyang pumasok sa kwarto niya at makalipas pa lang ang ilang minuto dahil siguro sa pagod, ay nakatulog kaagad si Wang. Kaso nga lang makalipas ang ilang oras, ay nagising si Wang dahil sa lamig ng paligid niya. Pagdilat ng mata niya, ay nasa Shanghai train station na siya. At noong mga oras na yon, ay bumabagyo dito. Nagmadali siyang tumakbo palabas ng train station pero bago pa man siya makalayo, ay may tumawag sa likod niya. Tinawag yung buong pangalan niya. Nung una natuwa si Wang dahil sa wakas may nakakakilala sa akin, may makakatulong sa akin. Pero napaisip din siyang paano siya nakilala nung mga to. At paglingon niya dito ay may nakita siya dito ng dalawang taong magkamuka na naka-uniforme ng militar. Yung parehong dalawang lalaking dumampot sa kanya sa Nanjing City na dalawang pulis na nakaputi. Nagtataka si Wang dahil nung pagkakataon na yon ay nakamilitar naman na uniforme yung dalawa na to. Naalala ni Wang yung sundalong tumulong sa kanya nung unang beses siyang nawala nung napunta siya sa Shanghai na siyang tumulong mag-send ng telegram sa bayan nila. Ang pangalan ng sundalo na yun ay Lu, kaya't sinabihan niya yung dalawang taong magkamukha na to na nakamilitar na uniforme na dalhin daw siya kay Lu. Nagsimula naman maglakad yung dalawa na to na agad naman sinundan ni Wang. Makalipas ang ilang oras nilang paglalakad, nung nag-umaga na ay sumakay sila ng bus, sumakay sila ng tren, sumakay din sila ng barko, hanggang sa nakarating sila sa isang military base na tinatawag na Artillery Division, na ngayon ay lugar na tinatawag na Pudong District. Ang sabi ng dalawang sundalong kasama niya, dito daw nila matatagpuan si Lu, na tumulong sa kanya nung unang beses na mawala siya. Ang napansin ni Wang sa lugar na yon, na Artillery Division nga, ay napakaraming mga gate dito at napakaraming mga sundalo.
Hindi niya alam kung paano sila makakalagpas sa mga to. Pero ang ginawa ng dalawang sundalong nasa likod niya na magkamukha nga, kinapitan siya sa magkabilang balikat at nagsimula silang maglakad. Pumasok sila sa ilang malalaking gate dito, pero yung mga sundalo, hindi sila pinapansin. Pumasok sila sa ilang pintuan, bumaba sila sa mahabang hagdan, hanggang sa nakarating sila sa isang kwarto na may nakalagay sa pintuan na division officer. Binuksan ng isang sundalong kasama niya yung pintuan, tinulak siya sa loob at pumasok silang tatlo sa loob nito. Sinarado ng dalawa yung pintuan at dito ay nakakita sila ng ilang mga taong nag-uusap dito. Nagsalita ngayon si Wang kung nandun ba si Lu na isang militar dahil kailangan niya ng tulong. Pero yung mga sundalong nasa loob ng kwarto na yun ay nagsihawak sa mga baril nila dahil nagulat sila nung nagsalita si Wang. Sa takot ni Wang ay nagtaas siya ng kamay at sinabi niyang kailangan ko lang makausap si Lu. Pero tinanong siya ng mga sundalo na to, sino ka, paano ka nakapasok dito, sino nagpapasok sa'yo? Pero pagharap ni Wang sa likod niya, ay wala na dito yung dalawang sundalong magkamuka na naghatid sa kanya sa loob. Hindi niya maipaliwanag kung paano ito nangyari. Basta't ang sabi niya lang ay hinatid siya ng dalawang sundalong magkamuka dito para makausap si Lu. Ang ginawa ng ilang mga sundalo sa loob ng kwarto ay lumabas sila. Makalipas ang ilang segundo, ilang mga sundalo na ang nagsipasok sa loob at tinututukan na ng barel si Wang. Tinatanong nila kung paano siya nakapasok, sino siya, saan siya dumaan, sinira niya ba yung bakod, sinira niya ba yung pinto. Pero ang sabi ni Wang, dumaan daw siya sa mga gate. Kaya't pinuntahan ng mga sundalo ngayon yung mga bantay sa gate na dinaanan nila. Pero ang sabi ng mga sundalo dito, hindi daw nila nakita si Wang kahit yung dalawang sundalo magkamukhang sinasabi nito na dumaan sa mga gate na binabantayan nila. Mga bagay na hindi maipaliwanag ni Wang. Sa tingin ng mga sundalo ay nagsisinungaling si Wang, maaaring spy ito galing sa ibang bansa. Pero nung nakita siya ni Lu, pinaliwanag ni Lu sa mga kasamahan niyang sundalo kung saan ito nakatira. Sinubukan nila ngayong alamin kung paano nakapasok si Wang sa division officer room. Pero ang sinasabi lang talaga ni Wang ay dumaan siya sa mga gate na yon. Hindi man sila naniniwala pero wala silang makitang ibang dinaanan nito dahil wala namang sirang pintuan, sirang bakuran na pwede nitong daanan. Sumulat ngayon yung mga sundalo na to sa bayang pinagmulan ni Wang at tinanong nila yung mga to na kung anong background ni Wang dahil baka ginagamit itong espiya ng ibang bansa. Pero dito ay pinaliwanag nila na pinanganak at pinalaki si Wang sa Dongbingjiao Village at dito na rin to lumaki bilang magsasaka. Wala silang makitang dahilan na magiging espiya ito ng ibang bansa. Elementary school lang inabot nito, namatay na yung nanay niya nung bata pa siya at buong buhay niya mula pagkabata ay nagsasaka na sila ng tatay niya. Nung malaman ito ng mga sundalo ay pinauwi na kaagad nila si Wang sa kanila. At nung pag-uwi niya sa kanila nung September 11 ay lalong dumami yung mga taong kinikilabutan kay Wang. Dahil may mga taong kasama si Wang umuwi sa kanila nung September 8 ng gabi. Pagkatapos ay alas 2 ng madaling araw ay nasa Shanghai train station na siya. Isang bagay na imposibleng mangyari. Maging yung mapapakasalan ng babae ni Wang ay lumalayo na sa kanya. Dahil kumakalat na nga yung mga kwento na may sumpa si Wang o baka sinasapian ito ng kung anong espiritu. Yung pamilya ng mapapangasawa sana ni Wang ay siningil sila ng danyos. Danyos ng kahihiyan at sa mga gastos na ginastos nila sa paghahanda para sa kasal. Na agad namang binayaran ng pamilya ni Wang. Malungkot man at masakit man para kay Wang na iatras yung kasal ay wala siyang magawa. Dahil maging siya ay hindi niya rin naiintindihan yung nangyayari sa kanya. Nung oras na yon, imbis na matakot, ang nangingibabaw kay Wang ay mga tanong na kung ano kaya talagang nangyayari sa kanya. Na kung bakit kaya tuwing natutulog siya ay nagigising siya sa malayong lugar. Hindi na siya natatakot matulog nun na kung magising man siya sa malayong lugar ay susubukan niyang alamin kung bakit ito nangyayari at kung sino o ano ang may kagagawan nito. At nagkaroon na nga siya ng kasagutan ng pangatlong beses itong nangyari. Matapos ang buong araw na pagtatrabaho sa bukid, nung nagbabike na siya pauwi, naisip niyang daanan yung bahay na ginagawa niya para sana sa mapapangasawa niya. Pero bago pa man siya makapasok sa bahay na yon, sa sobrang pagod ay humiga siya sa harap ng bahay na yon at doon na nga siya nakatulog. At kinabukasan sa ikatlong beses ay nai-report na namang nawawala si Wang. Sinubukang mag-send ng telegram ng bayan nila sa Shanghai tsaka sa Nanjing City. Pero ang sabi ng mga to, hindi naman daw ito pumunta sa kanila. Makalipas ang 8 araw nung September 28 ay umuwi
si Wang. At nung tinanong siya kung anong nangyari sa kanya, paano siya nakauwi, ay nagsimula itong magkwento kung anong nangyari sa kanya. Kwentong kahit sino, maging tatay niya, ay hindi naniwala sa kanya nung una. Dahil yung kwento niya nung pangatlong beses na nawala siya, ay kwento na sigurong pinaka-imbento o hindi ka panipaniwala sa mga una niyang pagkawala. Kagaya ng sinabi ko sa unahan ng video na to. Ganito ay kinuwento ni Wang yung nangyari sa kanya. Nung September 20 ng gabi, nung araw nga na pagod siya at nakatulog siya sa harap ng bahay, na ginagawa niya makalipas ang ilang minuto o isang oras ay nagising siya. Pero nasa isang kwarto na siya na napakaganda. Hindi niya alam kung nasan siya pero alam niya ng mga oras na yun na nangyari na naman yung nangyari sa kanya nung unang 2 beses. Sinubukan niyang tumayo at maglakad-lakad dun sa kwarto at dito ay may nakita siyang 2 lalaki. Yung parehong 2 lalaki na nakasuot ng police uniform na nakaputi nung unang beses siyang nawala at yung 2 lalaking naka-uniform na militar nung pangalawang beses siyang nawala. At ngayon, sa pangatlong beses, sila na naman yung unang mga tao niyang nakita. Pero bago pa man makapagsalita si Wang ay nagsimula na magkwento yung 2 tao na to na magkamukhang magkamuka. Ang pangalan daw nila ay Gao Dengmin, 26 na taong gulang at Gao Yanjin, 25 taong gulang. Magkapatid daw sila at inamin nilang sila ang dahilan sa mga nangyayaring kababalaghan kay Wang. Nung unang beses daw siyang nawala nung napunta siya sa Nanjing City, nagpanggap lang daw silang mga pulis nun para matulungan siya at maituro kung paano siya makakauwi. Nung pangalawang beses naman nagpanggap silang mga militar para maituro sa kanya kung nasaan si Lu para matulungan naman siya nitong makauwi. Ang sabi ng magkapatid kaya daw nila to ginagawa ay may plano sila para kay Wang. Pero hindi naman nila sinabi kung ano yung plano na yon. Nagtanong ngayon si Wang kung nasaan sila at kung anong petsa na. Sabi ng magkapatid, September 20 pa rin daw hating gabi at nasa lugar silang tinatawag na Lanzhou, matatagpuan sa Gansu Province na siyang pinakamalayong lugar na napuntaan ni Wang dahil halos 1,500 kilometro ang layo nito mula sa village nila. Yung sumunod na ginawa nito magkapatid ang nagpakilabot kay Wang. Yung isa sa magkapatid, hindi niya alam kung sino dahil magkamukha nga ito, ay binuhat siya sa kilikili niya at ipinatong siya sa likod nung isa niyang kapatid na para bang bunsong kapatid na karga-karga ng kuya niya sa likuran. Pagkatapos nito ay nagsimula silang lumutang sa hangin at lumipad at isinama siya nung 2 na to sa siyam na pinakamayayaman at pinakamataong city sa China. At sinabi niya pa yung mga lugar na pinuntahan nila at kung ano ang ginawa nila sa siyam na city na to. Nagtawanan yung mga taong nakarinig nito. Siyempre hindi sila naniwala na para bang sinasabi ni Wang na may lumilipad na mga tao. Na sinakay siya ng mga to, pumunta sa iba't ibang lugar, na masyal sila. Sinasabi pa nitong sa loob ng 8 araw, siyam na city yung pinuntahan nila. Pero yung mga sundalo at mga matataas na opisyal na nagtatrabaho sa gobyerno ng China ay na-curious sa kwento ni Wang. Kaya't pinatawag nila to at pinakausap sa mga matataas na opisyal. At dito ay pinakwento nila kay Wang yung eksaktong lugar na pinuntahan nito, pati yung mga bagay na ginawa nila sa bawat lugar. Pagkatapos nila maglibot sa Lanzhou, ay pumunta sila kinabukasan sa Beijing. Dito ay kinuwento ni Wang kung anong ginawa nila dito, saan sila kumain, saang hotel sila natulog. Chinek ngayon to ng mga pulis at nakumpirma nilang tama nga, may mga ganitong lugar nga at mga restaurant sa Beijing. Kinabukasan, September 22, pumunta naman sila sa Harbin, sa Heilongjiang Province. Dito rin sila namasyal, kumain, pero natulog daw sila sa Changchun. In-explain niya kung ano itsura ng hotel, pati ng restaurant. Chinek nila to. At totoong merong ang ganitong restaurant at hotel sa lugar na to. Kinabukasan, gaya nung una, sinakay siya sa likod ng isa sa magkapatid at lumipad naman sila papunta sa Shenyang. 2 araw ang itinagal nila dito, pagkatapos ay lumipad naman sila papunta sa Fuzhou, kung saan sa paglipad daw nila ay minadaanan silang malawak na mga dagat. Pagkatapos ay pumunta sila sa Nanjing, sa Xi'an at pabalik sa Lanzhou. Sinabi ni Wang lahat ng ginawa nila. Nanood sila sa theater, nakisaya sila sa Mid-Autumn Festival ng Xi'an, saan sila kumain dito at natulog. Chinek ito ng mga opisyal ng gobyerno at tama nga yung mga sinabi niya. Ultimo yung pamagat sa theater na pinanoodan nila sa Beijing ay nabanggit pa ni Wang. Ang pamagat nito ay Force onto Mount Liang at nagtugma nga ito sa oras at araw na pinalabas ito sa Beijing. Pati yung mga bagay na nakita nila sa festival ay tumugma nga sa kwento ni Wang. At nung September 27 ay natulog sila ulit sa hotel sa Lanzhou. Kinabukasan, September 28, nagising si Wang. Nakahiga na siya sa ilalim ng puno malapit
sa village nila. Kaya naman naglakad na siya pa uwi at dito na nga siya nagsimula magkwento. Yung mga impormasyon na nasabi ni Wang ay imposible niyang malaman. Dahil tandaan natin ay nakatira siya sa isang maliit na village sa isang probinsya sa China noong 1977. Ni wala silang maayos na kuryente dito, wala silang cellphone noon, walang internet, walang magazine na pwede niyang magamit para mahanap yung mga lugar na to maging yung mga nangyayari sa lugar. Idinagdag pa ni Wang ang pinaka-pinagtataka niya dito sa dalawang magkapatid. Sa lahat ng mga lugar na pinuntahan nila, alam nila yung mga punto ng mga tao dito, alam nila kung paano magsalita at paano makitungo sa mga tao dito. Walang napansin si Wang na kakaiba dito sa magkapatid. Bukod sa lumilipad sila at nakakapasok din sila sa mga establishment, theater, restaurant, hotel nang hindi man lang sila ipinagbabayad. Kinakausap lang ng magkapatid yung mga tao dito at pinapayagan na silang pumasok sa loob. Tinanong ni Wang kung paano sila nakakalipad pero hindi naman sumasagot yung mga to. Tinanong ni Wang kung pwede ba daw siya turuan sa paglipad pero sabi ng mga to ay hindi pwede. Ayun na yung huling pagkakataon na nakita ni Wang yung magkapatid. Hanggang ngayon ang kwento na to ni Wang ay ang tinuturing na pinakapatunay na meron talagang ibang mga nilalang na namumuhay sa mundo. Marami ng mga eksperto at historiador na nagtangkang patunayan na hindi ito totoo pero sa makalipas na mga dekada ay hindi nila to mapabulaanan. Noong 2004 ay pinatawag si Wang ng UFO Association ng China at dito ay in-interview siya at pinakwento sa kanya kung ano ulit ang nangyari. Bagaman pinilit nilang hanapan ng butas yung una at pangalawang kwento ni Wang nung unang 2 beses siyang nawala pero hindi nila magawang pabulaanan yung mga kwento ni Wang nung pangatlong beses siyang nawala. Ang ibig sabihin lang nito, kung totoo yung sinabi niya ng pangatlong beses siyang nawala ay totoo na rin yung mga kwento niya nung unang 2 beses siyang nawala. Bukod pa dyan, sabi ng mga eksperto ay walang naging pakinabang si Wang sa paggawa-gawa ng kwento na to kung ginawa man niya. Dahil tandaan natin, naging katatawanan siya sa lugar nila at iniwan pa siya ng babaeng mapapangasawa niya sana. Ang huling balita kay Wang ay nakatira pa rin siya sa Dongbengao Village. Meron na siyang mga anak at mga apo at tahimik na namumuhay sa lugar nila. Nung pinasketch sa mga pulis yung itsura ng magkapatid na silang dumudukot kay Wang at dinadala siya sa iba't ibang lugar, ito yung mga picture na lumabas. Ito mismo yung mga mukha na sinasabi ni Wang na silang magkamukhang magkamuka na magkapatid. Marami nagsasabi na alien daw yung mga to o mga nilalang na galing sa ibang mundo at namamasyal lang sa mundo natin. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to at subukan natin pag-usapan yung mga teorya at opinion nyo sa nangyari kay Wang. Thank you for watching guys. Huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong upload. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.